Good evening. Update tayo dun sa nangyaring trade natin, no? Kaninang umaga, bago tayo alas 10 ng umaga, mga ganong oras, nag-record ako. Actually, ano tayo ng trade no? Nag-trigger tayo ng trade no? Nag-enter tayo ng trade. Pakita lang natin yung nangyari. Yan. Of course, hindi siya good news, no? Yung dalawang trade natin. First trade, people. Ayan, we took this trade. We're expecting, actually, nag-expect tayo na tataas na siya, no? Because of the movement nung morning rush kung tawagin. That's why we enter here immediately, no, after the price break the EMA 50 of 15 minutes and stay above this order block. Okay. Yan, mag-set tayo dyan. But quite unfortunately, no, hindi hindi natin na huli. So, ano ba nangyari? Ayan, umuntog, no? Umuntog siya doon, tapos binaba niya yung price. Ayan po yung nangyari sa una. Binaba niya yung price. Si BTC rin naman kasi ay, silipin lang natin si BTC. Going down din naman si BTC. Andito yung opening ng candle ng daily. Ayan, nag-open siya rito. Nag-open siya around dito alas 8. Umakyat, tapos binaba niya na. Hanggang ngayon pababa na. When price kasi goes back to the opening candle of the daily, chances are, hindi, yun na yung magiging direction niya all throughout the day hanggang umaga, kinabukasan. Hindi siya absolute, pero malaking chance ang ganon. Yeah, you do your observation naman. Okay. Second trade, ito si API3. First execution natin, na CL tayo din dito. Maliit lang naman yung pagkaka-CL natin. Actually, ito, pangalawang trade natin, CL tayo around here. Ito dyan tayo na CL. Okay. So, actually, gusto ko sana dito. Kaya ata na-adjust yung CL pa around here. Pero okay lang kasi mukhang may strength pa yung coin na to. So, dalawang beses tayo na CL dito. Naka-cut loss tayo. Stop out tayo. No? Yung bakit tayo nag-re-entry? Ito, binutas niya yung 15 minutes EMA. Yan. Tapos, alam natin, ano yan, bubunggo yan dito. Tinulak na naman pababa, kaso yan binutas na naman kung low yan, umangat pa din. Okay. Lesson learned. Lesson learned, no? We have a lesson here na natutunan. Actually, matagal na natin alam to. Medyo matigas lang ang ulo natin. Okay? Once the market is uptrend or bullish, okay, dapat ang hinuhuli mong trade dyan is long din. Okay? You get the point naman, di ba? Kapag strong ang market, bullish siya, dapat, ano ka din, you trade with the trend. Kaya nga nila, di ba? Yun naman may API. Yan. Yan naman natin yung people. Si people naman, di ba? At downtrend naman, pababa. Ayan. Pero naglang tayo. Okay. So, matigas ang ulo. Ayan. Stop out tayo pareho ng trade because we shorted the supposedly long na API or bullish. Then we long the bearish people. No? Okay, bakit gano'n? I'll give justice to that. No? Kasi yung trading setup ko is somewhat double-edged sword in my end. Bakit siya double-edged? Kasi I'm playing a minimal or low risk trade and I'm hunting yung magkakaroon na ng change of direction. Okay? Simply using the change of character. Okay, I assume this one is a change of character. Yan.
Tapos bumutas na rin siya sa EMA 50. Ayan. Kaso tinulak pa rin siya pababa. So, in 5 minutes kasi, ayan siya. Ayan, nagkaroon na siya dito ng, ayan, change of character na yan dito. Umupo na dito. May mga break of structure na siya dyan na ginawa. Naupo na siya dito sa ating area na to. Okay, sa box na to, naupo na siya. Unfortunately, the market is weak. And it's weekend, of course, Saturday in Philippine time. Kaya binagsak niya. Okay. Titigilan na ba natin to? Hindi pa. Okay. Hahantingin natin siya sa 15 minutes. Kailangan sa 15 minutes umupo na yung price. Hanggat hindi umuupo yung price sa 15 minutes EMA, hindi EMA 50, hindi po ako mag-execute ng trade. I'm looking long position pa din dito. Okay? Unless butasin niya po itong area nito. Yan. Pag binutas niya yan at umupo siya dyan, isi-short ko yan. Short yan dito. Eh hanggang dito sa area na. Bakit dyan sa area na yan? Meron po kasi yan, may mga buyers po within that area. Yan, pinataas ang market. Yan lang naman ang indication ko na need kong mag-stop kasi may mga bumibili dyan sa presyo na yan. Eh, pag nakita mo yung mga mahabang wicks na yan, tapos tinulak yung price pataas, I'm avoiding na yung area na yan. Eh, pwede ako dito sa area. So, mag-check or kuha ng TP. And tapos, ang SL ko, of course, just the recent swing high. Eh, pwedeng dito. Or kung ano po yung makikreate niyang recent swing high. Ayun po yung ating iti-trade. Yan po yung ating future or plan or people. And of course, still, dito po, hindi natin to alisin. Kasi once umupo na po yung price, ito po, sa higher time frame ko na lang siya i-hunt. No? Actually, dito ko siya gustong hulihin. Okay, sa 4 hour and 1 hour. Kapag nagpakita na po siya ng strength at di na siya nag-create ng lower low dito at meron na siyang higher low sa area na to. Umupo siya sa MO50. Dito sa area na to tayo magbabay. Okay? Yan din yung ating stop loss around this area. Medyo malaki pero babawasan natin leverage. Why? High time frame natin siya huhulihin. Medyo mataas na po ito. Kaya mataas na po yung ating hinahunting na reward dyan. Okay? Since this price meets this one, ay mitigated na yan, kailangan niya ng balikan tong order block dito. Saka yung mga finger value gap dyan. Okay, kailangan niya ng balikan yan. Yan. So, yan ang plano sa people. Sa API naman, API, sorry. Ito, still, nasa divergence siya, no? Bearish divergence sa 4 hours. 1 hour. Ganun din yan. Meron din siyang bearish divergence. Kaya ako naman siya nag-short. Kaya ako nag-short sa kanya. Okay. Quite unfortunate no, hindi natin nahuli. Kasi ni-stop out na tayo. Hintay na lang natin pang mag-week ang price. Hanap tayo ng selling signal dito. Still, itong ganyan kasi hindi natin makitaan. Gagawin natin, dito natin siya huntingin. Yan sa price na yun. Needs to break that area. The price needs to break that area. Okay, kailangan niya i-break yung area na yan. Mag-ano siya dyan. Mag-retrace. Okay. Better kung 1 hour. Better kung sa 1 hour siya magre-retrace dyan. Okay. Kasi bubunggo siya dyan. Eh. Bubunggo siya dun sa EMA 50. At paangkatin lagi naman tuwing umuumpog sila or sinasalo, binababa o tinataas sila ng EMA 50. Okay. May reversal power to si EMA 50. Okay. Hindi niya nahayaang tumuloy lang basta-basta yung price.
Okay, yun po yung ating trade, no? Stop out tayo 3 times today. Probably stop trading na tayo unless pumunta na dun sa mga desired natin. Ito, papakita na siya ng ganyan. Pag nag-engulf tong candle na to ng 1 hour, yan, 3 minutes na lang na sa 8 top. Kapag yan nag-engulf dito, I will wait for an opportunity to execute this trade. Short ko yan. Yan, short ko na to. Dito lang din ang stop out natin. Diyan lang sa area na yan. Pero kailangan niya mag-break at mag-create ng ano dito, ng swing high. Okay? Yun. So, that's my trade. Okay, I will create a separate video for the BTC update. Kamusta na siya? Ano nang ginagawa niya? Ano na pong susunod niya na gagawin? Napakita natin kanina no, na bumabagsak na si BTC pero tuloy-tuloy na ba yon? Gagawin niya pa rin ba yung plano natin? Yun ang gagawin natin sa next video. So for this, no, okay lang yan. As long as still following the setup. And by the way, magkikreate ako ng separate again na video for the setup kung bakit ako nag-execute ng mga ganun, ano yung mga hinahanap ko, then bakit ko siya tinitrade. Okay? Yun. Magandang gabi. Sayonara.